Good day ka ba, moms? Naghahanap ka ba ng mabilis na paraan para makapag-loan? Dahil marami sa atin ang gumagamit ng GCash, today tuturo ko kung paano makautang sa GCash gamit ang G-Loan feature nila. So let's open GCash app. Habang nag-i-input ako ng PIN, take note ha, kailangan fully verified ang GCash account mo at qualified ka sa loan requirements para makautang. Okay, so once ma-enter na natin ang ating PIN, so dito makikita natin yung feature ni GCash na borrow. So i-select natin itong borrow. Now dito, need extra cash. Ito yung mga pwede natin utangan. So meron dito G-Loan, G-Gives, Borrow Load, and G-Credit from CIMB. So for today's video, ito tayo. Sa G-Loan tayo hihiram ng pera, okay? So select natin dito yung G-Loan. Habang loading pa mga kabomboms, huwag niyong kalimutan, like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. Alright, so dito tap lang natin yung next. Tapos tap ulit natin yung next. Para mapunta na tayo sa mismong page ng paghiram ng pera. And dito nga pala, depende yan sa inyong G-score kung magkano ba yung mauutang nyo. The more na mas mataas yung G-score nyo, mas mataas yung pwede nyo mautang dito. So nakalagay na din dito yung loan details, payable to in 9 months. Yung interest rate naman, 3.99% average per month. And meron din tong 3% processing fee. Then, scroll lang natin pataas para ma-explain ko pa sa inyo na super ikli yung mga kailangan nyong malaman. So dito, kailangan nga madalas natin ginagamit yung ating GCash para magkaroon tayo ng chance makautang dito. Kapag kasi madalang tayong gumamit, maaaring hindi tayo pagbigyan ni GCash or hindi natin ma-unlock yung feature na to. And remember, kapag mas mabilis natin or advance natin na bayadan na yung ating utang, magkakaroon tayo ng cashback. Dahil alam kong excited na kayo, tap na natin yung get started para makapagsimula na tayo magsagot ng form. So, konti lang naman yung mga kailangan natin dito. Ilagay lang natin kung magkano ba yung loan na gusto natin utangin kay GCash. Input lang natin dito yung amount and magsiselect din tayo dito ng installment plan. So, for example, 7,000. So, dito makikita nyo na yung installment plan which is payable nga siya in 9 months. So, per month, ang babayadan ko ay 1,057. And dito, yung step 3 naman, pipili lang tayo kung saan ba natin gagamitin yung ating ilo-loan. So, in my case, ito yung pipiliin ko, yung business expense. So, marami din naman ditong pwedeng pagpilian, okay? Depende yan kung saan nyo gagamitin. Now, dito sa may summary, makikita na rin natin dito sa may page yung makukuha natin na total amount dahil meron nga itong 3,000 processing fee which is 210 pesos yung mababawas sa 7,000 na ilo-loan ko. Now, kung decided na kayo, itap nyo lang yung get this loan para ma-process na yung inyong loan. Pero in my case kasi, ginawa ko lang to for tutorials and kung meron kayong mga katanungan regarding dito sa may G-Loan, pwede kayong mag-iwan dyan sa ating comment section at bibigyan namin ng kasagutan. By the way pala, hindi lahat pwedeng makapag-loan kasi kailangan meron tong mga requirements din. Pwede tayong gumamit palagi ng GCash para ma-unlock natin yung feature na to. So, ito yung guide para makita nyo. So, kailangan gumagamit tayo ng send money feature nila tapos ginagamit natin yung GCash and marami pang iba. So, ito yon para ma-increase natin yung ating G-score dahil kapag mababa yung ating G-score, hindi tayo makakapag-loan. So hanggang dito na muna ating video for today and thank you for watching and stay blessed everyone.